Punta na, ang Biblia nga naguba tungod sa bagyo, asa man kuno ibutang. So kanang Biblia nga naguba dili na magamit. Dili na ba siya magamit? So kung di pwede man na nimo hipuson lang, no? Hipuson na nimo ibutang nimo naglugar nga kanang ana kining dili siya mapasipalaan. Pwede na to nang kita naatay kanang ang atong common sense. Pwede na siya makagiya na to. Unsaon na to na kay nahibaw man ta nga balaan na siya pulong sa Ginoo. Pero kung murag matawag na to nga nalata na gyud ganang di na gyud magamit, pwede na nato ilubong. Ilubong na to na pero ang paglubong ana dili kay atong gi-destroy kundi ato siyang gipahiluna. No, ang tuyo na nga gipahiluna na to siya sa tarong nga paagi nga dili na siya mapasipalaan kay pulong man na sa Ginoo. So mao na no nga pwede na to ng hipuson nga og mada pagpaayo, pwede na to ipaayo. Kung di na gyud mada, kung matawag na to nga way lugar gyud nga kabutangan na, pwede na to ng ilubong pero dili na siya pagpasipala kundi atong gipahiluna. Mao na siya tubag. Okay. So dugang pangutana, Brad, kining singsing nga naay diamond, patuo-tuo ba ni? Depende nimo. Depende. Kung ang imong pagsuot sa singsing ning palit ka ning diamond kay aron di ka madutlag barang nahimo ng superstitious. Actually wala gyud na power gyud na unta God. Mayon ka nga og nagsuot kag singsing nga gold dili na siya dautan. Pero kung ang singsing gani na anay mga design nga occult, pampaswerte, mga pungsoy na gani ang design niya, kinahanglan yun na nimong ipatunaw. Kay kuan man na siya dili mi mudawat og naay mga occult nga mga gold nga isurrender kay basin unya og matahap mo nga amo nang i-recycle kay mahalin ra ba na. So mao na no nga kamo ray patunaw ana kadtong nagsuot og diamond dili ba na siya occult kung ang imong intensyon sa pagsuot ana nga kung naa kay diamond di ko madutlag barang di ko madutlag buyag patuo-tuo yun na imbes kay kanang imong singsing wa untay yawa ning puyo ana gipuy-an na hinuon tungod sa imong tuo-tuo. So mao na nga kining atong pagtuo nga sayop maog yun nay dakpon sa yawa. So nganong naay mga butang o mga butang nga na-infested tungod na sa intensyon sa naggamit ana og nagama ana. So mao na be careful sa atong intensyon kay ana ang yawa modakop. Mo tito ba? Okay, dugang pangutana. Brad, kay kami na may mga G sa mga butang nga ilupngat nga infested. Unsa man ang prayer nga among gamiton? So, murag naglubog na unsa kuno nga prayer gamiton? So naa sa black book kang Father Sikia na ay guide ana. So sa kung naa mo ana na guide na sa ubos na deliverance sa balay. So ang kana nga prayers intention na para balay pero i-change na ninyo intention sa katong inyuhang kanang example mga habak or mga ribulto baron. So i-intention dito. Maora siya og procedure pero ang inyong intention adto dito sa kuan, adto dito anang mga butanga. Instead og balay, inyong i-change into sa inyong mga ribulto or unsa na nga inyong angay i-dispose. So ingon ana lang nasa guide ha o magkuan mo pangayo lang mo na sa tindahan. Pangayo mo guide sa black book. Ha? Salamat. Okay, so niay later nagyabot din niya katikais ti gamay. Matud pa niya, Brad, nay dili mangumpisal sa pari kay direkta ra siya mangayo pasaylo sa Ginoo. Kay kuno ang pari tao ra nga makasasala. So kana siya nga prinsipyo kuando na siya irehis yun na siya nga mentalite. Karon ang pangutana nganong kitang mga Katoliko mukumpisal man sa pare. Ang pinakabugat nga tubag ana sugo ni Kristo. Sugo na ni Kristo.
unsa may giingon diha sa Lucas 6:46, nganong nagtawag pa man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga di man mumutuman sa akong sugo. Sa ato pa di ay nahog nagway kapuslanan itong pagsangpit sa Ginoo kay atong gasupak-supak man ta sa iyang anak nga si Kristo. So unsa may sugo ni Kristo? Kana lang daang Juan kapitulo 20, 21 hangtod sa 23. Sa dihang nabanhaw si Kristo, nagpakita siya sa mga apostoles. Unya niyo kalinaw mana kaninyo. Unya ningon siya ang ingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Unya unsay misyon? Di ba si Kristo gipadala sa Amahan ay misyon. Ingon nga ako na ay misyon nga gikan sa Amahan, ako usab maghatag niyo misyon na ako'y buluhaton nga ihatag kaninyo. Unsay sugo? Ang mga sala sa mga tao nga inyong pasayloon, mapasaylo kini. Ug ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. So unsaon man nato na pag-analyze nga obligado tang makumpisal. Kay ang tono ni Kristo, ang mga sala sa mga tao nga inyong ang mga sala sa mga tao pwede niyo mapasayloon. Nga napoy mga sa nga di mapasaylo karon nga kinsa man tong mga sala nga pwedeng mapasaylo katong isugid. Kay wa man ang Ginoo mo hatag og gahom nila pagbasa sa mga tao. Di ba? Ang gitagaan ni Kristo sa obligasyon ang maong buluhaton ang mga apostoles o mga sumusunod sa mga apostoles nga di makabasag huna-huna. Kinsa man tong mga sa nga pasayloon, ang mga sala sa mga tao nga inyong pasayloon mapasaylo usab katong sa nga isugid. Unya kinsa man tong sa nga di pasayloon katong wa gisugid kay ado magnampare na kahibaw og kawatan ka ang magmuingon na parga hingas-hingas ning imong naong kawatan kang dako pero sige lang aho kang pasayloon ikaw wa kay klaro di ka no pasayloon ingana bang pare dili. Diha sa Ecclesiastes 5:6, isugid sa pare sa Dios ang imong mga sala. Sa Old Testament palangdaan, naana ng pagsugid sa sala. Dili de sila mo direkta sa Ginoo. So kanang mga direct to God, bahala mo ug mao na inyong basihan. Tan-awo na to asa mo taman iniga. Ug dili mo motuog kay ba? Di ko motuog na imperno. Ug di ka motuog asaw lamang kaguol. Kay inig kamatay nimo motuog ra ka. Kay adto man kapadong. Mao na no nga wag tango nato ng mentality nga ingon ana. Kay dili na siya moy gitudlo sa Ginoo. Diha sa 2 Korinto 5:17 hangtod sa 20 nga ang mga pari di gitagaan og buluhaton, gitawag og ministry of reconciliation. Nga og makasata sa Ginoo, maputol ang atong relasyon pero ang mga pari gitagaan og buluhaton nga mabsumpay pagbalik ang naputol nga relasyon. Mao nang unsa man ang ministry of reconciliation, sacraments of reconciliation, mao nang kumpisal. Mao na nga lisod jud ning supakiro ta nga di ba kanang gitawag og mga pilosopo nga wa ka eskwelag pilosope. Labaw nang wa maka-eskwelag theology. Kay kanang atong pagkahambugiro o kanang atong pagkasupakiro maora nay magnudnod nato sa impyerno. So mao na nga naara ninyo ang pagdesisyon inyo ba nang ipadayon o dili. Okay, mudugang si Brad Johnny sa maong pangutana nga direkta sa Dios ang pagampo. Ako'y palawom gamay niya. Ako naman ang gisulti ganiya. Unuhuan 5:16. Unuhuan 5:16. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga makasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay apan adunay sala nga mosangpot sa gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Subot pasabot nanay lam nga tinago nga kalam nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon mo na siya venial sin. Dili makaimpierno mga sala. Pero pwede ka mo ampo mo, meaning ampo direct to the Lord nga Lord pasaylo ako, or sa panahon sa simba ang imong venial sin matik ni nga mawagtang. Apan dunay sala nga mosangpot sa kamatayon nga dili na ka pwede magampo nini. Bot pasabot sala nga makaimperno mosampot man sa kamatayon. So makaimperno nga sala mo ni siya mortal sin nga dili na ka pwede magampo. So bot pasabot dili na ka pwede nga Lord mo direct ka sa Ginoo. Mo may pasabot ani. So mo toy akong palam sa gisulti ni
Ba Sherwin, so mo to'y dugang. Okay, ang among kauban miduol karon di padugay, doon na tayo pari sab nga may abot. So ingon na ni mangyod, kauban mangyod o requirements mangyod sa atong healing ang confession. So na si Father Cross, din nga side, left side, na siya para sa kisa tong gusto pang mangumpisal. Daghang salamat. Okay, dugang pangutana. Pangutana. Mapasaylo ba ang nagtipon-tipon nga ang kasal huwestra dili ang pari? Mapasaylo ba kuno ang nagtipon-tipon nga huwestra nga kasal dili sa pari? Mapasaylo kung naay paghinulsol. Simple rang tubag. Makadawat tagpasaylo gikan sa Ginoo kung naay paghinulsol. Kaya sa Buhat 3:19, walay pasaylo kung walay paghinulsol. Karon ang akong ito ato nang sumbalikog pangutana kaning ga ipon-ipon ra nga huwes ra nga kasal, wala ba mo'y planong magpakasal sa pare? Kay kung wa mo'y planong magpakasal sa pare, so meaning wa mo'y paghinulsol. Dili wa mo ma-convince sa pagtulunan sa Ginoo. So mao na nga ang Ginoo willing muhatag og pasaylo. Karon ang pangutana, andam batang pasayloon? Mao ni pangutana karon, andam batang mudawat sa pasaylo sa Ginoo? Unsay kondisyon? Paghinulsol. Mao na nga unsa may buhaton? Dawata ang sakramento sa kasal. Kay nakasal kag huwes, so meaning way katarungan nga di ka makasal sa simbahan. So mao na no nga mao na itubag ana mapasaylo basta gahinulsol. Okay, dugang pangutana. Alam na po din sa mga benefits. Kung daghan nga muhatag og rosaryohan, Brad, tingali mga 7 na rosaryohan ang nanako, okay ra ba nako taguan ang uban? Okay ra ba ko taguan yang ubang rosaryohan kay daghan na kayo? So, unsa may purpose nga ron taguan man na? Koleksyon. Ang purpose nga nung naatay rosaryohan kaya atong gamiton. Diba? So kung naamoy silingan nga way rosaryohan, ihatag na. Ha? Parehato kinsa to bro katong hari nga atong gi-share ni Padre. Oh, nga nay usa ka hari nga di siya mo rosaryo, pero ang iyang buhat magsigirag panghatag og rosaryohan. Oh, pero wag katong nga hari pagkamatay wag gyud na imperno. Bisag dito tig rosary. Nga naman sa iyang pagpanghatag lang daan nakakuha na siyang merito. Ha? So ingon na ang ibang taguan akong tubag di gina sa taguan kundi ihatag na sa mga tao nga para magamit nila sa ilang panahon sa pagampo sa rosaryo. So muna tubag bro. Okay, follow up nga pangutana. Rosaryohan ng Japon. Correct me if I am wrong, basin og masayop ko ha. Mo ni ang imong gisulat. Okay ra ba ang Diyos Amahan, Brad, nga rosaryohan? Diyos Amahan nga rosaryohan? Napay Diyos Amahan nga rosaryohan? Mo gani nga correct. Unsa man ni rosaryohan nga Diyos Amahan? So naay kanang God the Father of all nation nga kanang devotion. Actually, controversial gyud na siya nga devotion. Mo na nga kami sa office dili mi mo promote ana, pero dili lang pud mi mo condemn kay ang amo ra bang obispo diri sa Diocese of Tagbilaran misugot ana murag iyan ang gi-allow na nga devotion ba hasta ang Diocese of Talibon, pero base sa mga exorcist wala gyud na gi-promote sa mga exorcist kay naay depekto ang mensahe sa visionary ani nga si Mother Eugenia. Kato si Mother Eugenia nga maoy gipakitaan ana sa Dios Amahan kuno, ang iyang message ana heresy, naay pipila ka mga mensahe bisag usa lang ka heretical nga message, peligro na siya. Mao na nga kami dili mi mo promote ana, pero dili pud mo declare nga demonic na siya kay ang maka-declare gyud ana ang obispo man gyud. Unya ang ato ra bang obispo diri ning uyon ana. Mao na nga ang amo lang gyud wala mi mag-promote ana kay makahatag gyud nagpeligro. Pero wala mi sa posisyon nga mopahunong ana kay dili man mi obispo. Mo nito bag.
Okay, dugang pangutana. Brad, pag transfer na mo sa balay, giihawan og manok, gikrusan og dugo ang haligi, gibutangan og sinsilyo. Unsa man ang angay namong buhaton? So naay patuto ritual nga gipanghimo. So una kinahanglan gina siyang i-renounce, no? I-renounce og ikumpisal ninyo. No? I-renounce, ikumpisal, no? Umpisal maghinulsol sa maong buhat nga dili na ginabuhaton ninyo. Unya inyong i-deliverance inyong balay. Kay inyo gi-consecrate ang inyong balay sa daotang espiritu pinaagi na ng paghalad-halad, pagpadugo. So mao na kinahanglan ninyong i-deliverance inyong balay unya pablessingan og usab. I-deliverance, i-publishingan usab. But before ka magpa-deliverance, mag-deliverance o before ka magpa-blessing, kinahanglan, maghinulsol, magumpisal, i-renounce ang maong buhat. So, hinaut na sabtan. So, mautong buhaton, ayaw ka balakaw, paduguan. Why lusot ang yawa sa Ginoo? God is powerful. Okay, related sa pangutana. Unsaon pagbugto sa curse sa ako ang tatay nga naay San David? Pagbugto sa curse sa iyang tatay nga naay San David. Sama ra gihapon. So naakay attachment o naakay connection sa nakay unholy ties sa imuhang katigulangan, nakaambit ka sa sala sa imong tatay. So sama sa gihapon, mag-renounce, mangumpisal unya kanang di lagi buhaton ba kanang ikaw nimo cut off naay breaking prayer katong deliverance prayer na sa handbook mao tay gamiton nimo na ito na tanang breaking self consecration curses and spells unholy sana bro ties and bandages links and bandages mao na siya ganido nimo na siya mao ra gyapon same procedure niya ana aron maputol nimo ang curse nga gikan ni anang maong mga abilidad sa imong tatay niya. Kung buhi pa imong tatay, buhatas kutob sa imong mahimo nga mak-convince niya nimo nga kinahanglan niyang i-surrender. Okay? Okay, dugang pangutana, related ni ganina sa barko. Brad, siman ko Brad. Unsay akong buhaton nga makapangayo ko og dispensation sa pare. Unsa ko ni pamagi Brad Sherwin? Kato imong gingon nga dispensation. Modool ka sa inyong parish priest. Isultin mo imong sitwasyon. Brad, usahay Brad, maka-access me og online misa sa adlaw nga Domingo. Valid ba kini sa among sitwasyon? Sa usana kasiman. So actually nga niha ang kanang virtual nga misa dili man gyud na siya misa. Ug naara ka sa TV, wa man so kaning tambong og misa ana. Katong pag-pandemic, gialaw lang na siya aron ang mga tao at least makadungog sa word of God. Mura bag mo participate sila sa pagampo. Kato panahon to kay na may bugat nga rason. Pero actually wala gyud toy misa nga nahit. Wa gyud kaning tambong mismo sa misa. Mao na nga kanang ingon ana, pwede kang mo tan-aw lang ana maka-access ka sa online nga misa, naminaw ra ka sa ebanghelyo, pwede ning participate po ka sa prayer ra gihapon na. Prayer gihapon na, way problema kay participate ka. So, mao na nga during sa communion sa imong gitan-aw mo nang magampo ka sa act of communion prayer. So kini siya mga pag-ampo lang ni siya nga matawag na tog supplement baka ha dili ni siya hulip ha ni mao gipuli kun dili murag ato lang tili ning kanang gibuhat kay unsaon man ang naaman ta sa sitwasyon nga dili gyud ta makadawat sacramentally kay wa man ta diha sa maong sitwasyon. So dili siya dautan pero ato lang iklaro nga dili gyud na maoy kana siya online nga misa ato na siya nga wagtangon na siya nga pangunahuna kay kana siya dili gyud na siya pareha og degree o gibug-aton sa tinuod nga misa. So mao na atoy kuan ana kay nay uban pod bisag dili siman di naman mo simba sa simbahan nga malakang ra man ng simbahan kay are ra sa online kay pwede man i-forward.
no, gikan sa entrance amo ditsur man ka sa kanang kay kalabi nag-replay na are ra ka sa ebanghelyo, human sa ebanghelyo i-forward dayon are sa sessional o pa 15 minutes na humana, okay ra, abuse na siya di na mao. Okay. So, dugang pangutana. Brad, angay ba isurrender ang mga imahen nga naa sa among ancestral home nga wala na nagpuyo, dugay na kaayo, panahon more than 10 years. So katong mga imahen nga naa sa mga karaang balay nga magamit pa o pwede pa nato nga i-repair. So pwede nato nang publishingan og otro. I-repair lang ninyo, pintali ba kaha kanang pagwapahe unya publishingi og otro para magamit na to. Pero kung di na gyud man nagabok na gyud di na mada, pwede na nato i-dispose mo to gikon nga pwede na to nang ilubong. Ang tuyo ana sa paglubong is atong gipahiluna nga dili sila mapasipalaan. Mao nang gibutang sila sa lugar nga kanang dili sila matunob-tunuban baka basta kay ang tuyo na jud ana nga ato silang gipahiluna, dili pagpasipala. Pero kanang mga karaang mga imahen nga di na mapurma o di na magamit, ang ato lang yung himuon ana before nato na ilubong ato nang i-deform. Meaning kinahanglan nga ma-deform siya nga kung makubkuban siya sa umabot nga panahon dili na siya magamit sa makakita. Kayang mahitabo day og dili na i-deform magtuo tong nakakubkob nga milagroso ni nga imahen. Unya mao toy ilang gamiton pagpanambaw gamag kapilya kay milagroso ni nga imahen nahimo ng occult. So mao na no nga aron malikayan na siya mao nga gamiton nato ato na siyang i-dispose niya, ato siyang i-deform privately. Lagi ingon ni Bro Obet ganiha, nganong private man? Kay basin imo nang ipakita sa imong mga silingan nga imo nang gi-deform, makakos kag skandal. Kaya katong imong mga silingan nga wa poy alamag, makaingon ning balhin naman tayo naglaing relihiyon. Kaya ngano man buak man ang imahen. So mao na ikuan ana. So lain pa di ay naay laing pare po no. Na si Father Mayong kinsa tong gustong mo kumpisal natay mga pare nga nagpakumpisal na si Father Mayong dire napod si Father Crooks sa dire sa kilid. O gnapot si Father Richard anang confession board. Okay? May smile na si Inday. Okay, pangutana Brad. Kung walay kasal-kasal sa pari, huwes ra, pwede bang makakalawat? Sa huwes ra siya na kasal di sa pari, pwede ba daw siyang makapangalawat? Ang tubag dili. Dili. Kay ang kasal sa huwes sa mata sa Ginoo, puyo-puyo ra gyud mo. Kay dili man siya sakramento. So mo nung kinahanglan kang modawat sa sakramento. Unsay mahitabo kung kasal ra ka sa huwes unya mo kalawat ka. Kung aware ka nga dili di ay na bawal na siya nga mo kalawat, kung imo nang ipugos makasa kag sacrilege. Ani ha atong basahon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1457. Ang gingon dire, anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even if he experiences deep contrition without having first received sacramental absolution. So kinsa to mga tao nga naibaw sila nga na sila sa estado sa salang mortal, dili sila pwedeng mokalawat, bisan pag mingbati na sila pagmahay sa ilang sala, apan wala pa sila makadawat sa absolusyon sa pare diya sa sakramento sa kumpisal. So mao na no nga importante gyud nga kana siya og makatunong pud mo pare ana nga kanang by the book gyud mo kumpisal ka nga galibin ra mo, dili man pud mo nahatagan og absolusyon kung makita sa pare nga wa jud mo'y planong magpakasal. No, mao na nga aron ka makakalawat, receive the sacraments. Kay kung imo nang ipugos 1 Corinto kapitulo 11 28-31, kini deng mo kalawat ta sa paagi nga dili takos, gasilo ta sa atong kaugalingon. Dili na makaayo na to ba? So mao na nga
ug moingon mo nga nganong di man maluoy ang simbahan, nga nganong di man pakalawaton og willing mo kalawat, mao ganing gidiscourage nga di mo kalawat kay luoy. Kay unsay giingon sa Biblia? Kung mukaon kita sa paagi nga dili takos sa lawas sa Ginoo, nagpahamtang kitag silot sa atong kaugalingon. So mao din nga ang simbahan, tungod kay nahigugma man ang simbahan sa iyang panon, mao na nga mo nang gibuhat. So kung gusto kang makakalawat kay kini di ang sakramento sa kanang Eucharistia, gitawag manig sacraments of the living. Sa ato pa ang kini siya nga sakramento dapat naa ka sa state of grace. Kaya ang usa ka tawo di ay nga nasa state of mortal sin, patay ta spiritually. Mao bitaw sa 1 Timoteo 5:6, ang byuda nga nagpatuyang pagpakasala, buhi pang lawas, patay ang kalag. So mao din nga ang Eucharistia para man sa kalag nga buhi sa kanang gitawag nato nga naa sa estado sa grasya, mao nga di siya magpulos kini nga pagkaon, dili siya magpulos sa usa ka kalag nga patay. Pareha ra gud na nga ang pagkaon para ra man sa mga buhi. Bisan pag unsa ka crispy ng imong litson ug imo nang ipakaon anang nay gabuyod na namatay, di jud na magpulos. Ingon ana pod ang Eucharistia, kinahanglang mabanhaw ta pagbalik pinaagi sa sakramento aron ta makadawat niining pan sa kinabuhi. Mo titubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Pwede ba magpakasal sa secret marriage? Kada bitong giingon nga pwede ra sa luyo sa simbahan, inikahuman sa simba, pwede ba nga walay requirements nga atong ipahilo na? Atong basahon ang Code of Canon Law kabahin sa secret marriage. Abi ninyo mga igsoon, dili gyud na kanang wala gyud gi-encourage sa simbahan nga kaslon ta secret. Kay base sa canon law, ang kasal kinahanglan gyud ni siya nga publiko. Mo bitaw na nga naay marriage ban, tawagon gyud ka. Sa to panana sa Code of Canon Law, ari ta ha. Unsa may mga factors nga pwede mahimong rason nga itugot sa simbahang Katoliko ang secret marriage. So nganong naa may secret, nganong naa nga unsa may mga factor nga pwede siya nga mahatag. Arita, sa simbahang Katoliko kasagaran gisunod ang prinsipyo nga ang kasal dapat hayag og publiko, isip usa ka sakramento. Apan adunay pipila ka mga sitwasyon diin ang secret marriage o matrimonium clandestinum sa to pa clandestine marriage mamahimong itugot sa pipila ka mga kaso nga adunay lig-on nga rason. Ania ang mga posible nga hinungdan. Grabe nga peligro o katalagban. For example, kanang Muslim ko, unya nagpabunyag ko sa Katoliko secretly, wa ko magsaba kay naay bahad. O di ba kaha, gikan ko sa dato nga pamilya nga ang akong mga ginikanan tutol nga kaslon nga naay hulga. Unya naa ko sa eksaktong edad. Gusto kong magpakasal, gideprive ang akong freedom. Mao na nga pwede na to na himuon secretly. Pero kinahanglang i-grant na siya sa obispo. Kay ngani ha, aron mabalido nganong naay mga kasal nga invalid tungod aning tulo ka rason. Una, lack of consent. So ang kasal di ay kinahanglang mutual consent. Ning uyon ang lalaki ug ang babae, mutual silang nag-uyon. Dili kay ang bae ray willing ang laki gaduha-duha. Di na pwede. Sunod, lack of capacity. May capacity na kay capacity to marriage. Dato pa marriage. Kaya usa may example ana, dili ka impotent, kinahanglan makaanak ka, o di ba? Ug nahibaw ka nga baog ka unya nagnipugos kag pagpakasal, wa ka magsaba sa imong partner, ma-invalid ang imong kasal. So mo na may example ana, lack of capacity, mo nang appeal ana ng minor. Mo bitaw ang mga minor kinahanglan na siya parents consent. Kay na may uban nga minor basig napugos na sila. Nga sunod, lack of canonical form. Mingon kag canonical form, kinahanglan siya nga aron mabalido ang kasal, kinahanglan sundo na to ang balaod sa simbahan mahitungod sa kasal. Kung pananglit wala ning canonical form, mao na nga ma-invalid na siya. So ang pagtaron kung ang kasal nagpahamtang og dakong kadaot sa usa ka nagpakasal, so mo na mga hulga ba,
na mga espesyal nga kahimtang. Pero aron jud ni mahiluna ta ani, duol mo canon lawyer. Maura gyud ako ikasulti ninyo. Duol mo canon lawyer, isulti na dito sa canon lawyer ang inyong kahimtang. Kung kanang inyong kahimtang, pwede ba siya mag-grant sa gitawag na tog secret marriage? No? Kay gani sa naay ubang mga obispo nga dili nila i-grant ng ang rason ra nga minyo man ko sa unang asawa nga namatay na, byuda nako, unya naay pensyon man tong unang asawa namtoy pensyon, mao na nga aron mapadayon ang pensyon, mao nang magpakasal na kog sekreto. So naay mga obispo na nga dili na nila i-grant. Ngano man kay mura man gud na og mura na kag nanggamit na kag tao, injustice man gud na. So ngano mao na nga kana kay naminyo ka nganong kinahanglan nga og ako kintahay pod nga magpakasal ko sa usa ka asawa o bae nga byuda, sito it nga makabarog ko nga nakoy capacity nga kaya nako siyang buhion nga udi siya magsalig sa iyang pensyon siyang namatay nga bana. Mo nay apil na siya sa capacity na ako'y kapasidad nga mubuhi sa akong pamilya. Apil na siya. Mo na nga karon para dili mauran nato ning gitawag og secret marriage, kinsa tong nangutana ni duol mo canon lawyer? Unya kang canon lawyer ana mo tabang na ninyo sa inyong sitwasyon. Ngano man ni siya para malikayan nato ang abuse sa sakramento sa kasal. Kayo pananglit idisoditsyo tag secret ana nga dili na ta mo consult og canon lawyer, dako kaayo ang posibilidad na posible gani ang pare nga panalit mo kasal ana, kung mahibaw-an na siya pwede siya nga masangsunyan sa simbahan. No, kung mahibaw-an siya mao na nga careful ta anang gitawag og secret marriage, gikinahanglan gyud na siya og approval sa obispo. Mo nito bag. Okay. So niyay kanang pangutana din Brad, ngano nga ang mga Katoliko na may larawan nga gibawal man sa Biblia ang Diyos. So ang tubag, tinuod gibawal sa Biblia ang Diyos. Pero wa jud kay mabasa bisan usa ka teksto sa Biblia nga bawal magkulit og larawan sa santos. Kaya ang tagalayang relihiyon God, ilang ipamukha nato, ilang ipamugos nga kining atong mga imahen sa mga santos, Diyos na. Kay karon, moingon sila nga tanan bang larawan gidili sa Ginoo? Ang ilang gamiton ana kay kana mang Exodo 20 nga di pakuliton og larawan. Ula karon kung tinuod man gani nga absolute yun nga dili ta pakuliton og larawan, ngano man kaha ang Ginoo diha sa kapitulo 25 sa 25 na pod, gasuko naman po siya magkulit og larawan sa keruben. So naa di ay larawan nga gidili, naapoy larawan nga gitugot. Iyan na rin aron di na lalis kayo, di na kayo daghan og kanang argumento. Ang tinuod nga templo sa Dios na ay larawan sa mga santos. Asa mabasa? Asa buliyo? Ezekiel 41:17 hangtod sa 19. Sa ito pa, ang templo sa Dios napuno na sa mga larawan. Larawan sa mga keruben, dunay larawan sa tao nga balaan. Ang tinuod nga templo sa Dios. Karon inigsod nimo sa ubang mga templo kuno nga way larawan, basta dini mao ang templo sa Dios kadi man mo gi-describe sa Biblia. So mao na una ang tinuod nga balay alumpuanan sa Dios dunay mga larawan sa mga santos, dili Dios. Wa man tay larawan ni Baal, wa man tay larawan ni Astarot. Larawan sa mga santos naa. Unya kay matod pa ni San Pablo diha sa Hebreo 9:4, kini di ang mga larawan sa mga santos nagrepresentar ni sila sa himaya sa Dios. So ingani ngano man nga ang tagalayang relihiyon wa man sila makabasa tingali nabasa ni nila pero ila na ring gilikayan. Kaya ang teknik yun sa laing relihiyon, maayo lang na sila musag-o sa mga teksto nga pabor nila, selective, dili holistic.
Mao na nga og di pabor nila di basahon. Mao na ang mga Katoliko po nga wapod magtuon, walihan ka pitok-pitok pud ang mata, bitaw no. O pagkataon ning bitaw na ka sa imong pagtuo. Mao na kitang mga Katoliko wala ta makasupak ni ana. So pato pipila ra to ka teksto ang akong gihatag. Pero kung moangay jud og debate tong o di ba debate o argumento tong nangutana ato o dugang pang explanation, andam ang atong opisina mutagad aning pangutanaha atong ilain. Kay taas man nga discussion. Kay kini siniguro man ning moabot na nagpare, moabot man ning Maria, daghan namang nigtaakan. Mao na nga ato nang i-encourage nga duol mo ni Brad Jesse, ni Brad Jando o kinsa-kinsa namo kay atong tubagon ang inyong mga pangutana. Dili lang nato isod dinhi kay gamay ra to oras. Okay, ato na itong tekstuhan, Brad. Katong tekstong imong gisitas ganina. Ezekiel chapter 41 verse 17 to 19, 20. Alang sa mga Katoliko, mao niya ang atong mga tubag. Okay, 17 verse 17. Ang bungbong sa sulod sa templo, building. Gikan sa salog, hangtod sa ibabaw sa pultahan, gikulitan og mga larawan. Verse 18, sa mga palmera nga larawan, mga kerubin, hulagway sa palmera nga mga kerubin, naghulos-hulos. Matag kerubin, may duwa ka naong, may naong sa tao, may naong atubangan sa palmera, o sa kilid, ang usa ka naong sa leon, nagatubang sa palmera, sa laing kilid, gikulit kini, tibuok palibot sa templo, gikan sa salog, ngadto sa pultahan, ang templo sa Dios. So mao to, klaro, ang templo sa Dios daghang larawan. So kining mga balay alampuanan nga luway larawan sa mga santos, posible na nga budiga. Okay, alang nato nang utana, may follow-up siya, Brad. May follow-up siya. Kunya, nailan na gid ang iyang color. Ingon siya, Brad, okay ra ba nga magpahiling mi dinhi nga lahi man may relihiyon? Mura nito nang utana. Bro, you are welcome. You are welcome. Base sa guidelines sa exorcism, mo ning tubag, ministering to non-believers, non-Christian, and non-Catholics. So ang balaod sa simbahan mo ni, Caritas Suprema Lex. Sa ato pa, charity is the supreme law. Is the principle that is to guide the exorcist in helping non-believers, non-Christians, and non-Catholic to exercise of the ministry of spiritual liberation and exorcism. So, ug ato paningtiwason og basa, giklaro dire nga pwede natong tabangan ang mga dili Katoliko nga moduol sa simbahan. Pero kay miduol man sila sa simbahan, ato silang agakon, ato silang edukaron, nga ato silang i-encourage nga maminaw sa teaching sa simbahan. Pero dili nato pugson. Di pod nato tungohon nga moingon ta nga kaneng kumusta man kay dara ba toy kaso nimo Bruno nga gidili maestra ba to? Upat ka tuig nga sakit iyang liog nya kanang naay sige nag-pre-over yang pastor wa mauli nya pag ampo ni Bro Eugene pagbutang og holy oil nawa ang iyang sakit sa iyang likod, gahilak siya sa kalipay. Pero wa gyud siya ingna ni Bro Eugene nga og di ka mobalhin Katoliko mobalik ng imong tikig sa iliog. Wa gyud hulgaa. Gitagaan siya og kanang katungod sa pagtimbang-timbang nga kining simbahan nga imong giatake mao ni ang matuod nga simbahan nga nakatabang nimo. So mo na naa diri ang fullness of authority ni Kristo. So nga na latabangan nato sila pwede kayo. Pero dili po sila angay mo prevent sa mga Katoliko sa mga nang tabang nga kita sa atong part mo padayag sa atong pagtuo. Mo na nga maminaw sila pero dili sila pugson. Mo titubag. So, ang tubag ato, you are welcome. Ang gingon nito, non-Christians or even non-Catholics, pwede deliverance. Okay, dugang pangutana. Time check, 11:55, 5 minutes more. Dugang pangutana. Brad, ang wala makasal sa pare, lugar nakasal. Wala makasal sa pare. Pero namatay ang iyang bana. Asawa na lang ang nabilin. Makapangalawat na ba siya? Pero wa siya makasal sa pare. Pero namatay ang bana. Pwede na ba siyang mangalawat?
Mukumpisal siya una. Mukumpisal gyud siya una. Ikumpisal niya nga sud sa taas nga panahon, gaipon-ipon ra siya pero karon namatay na yang bana, mao na nga tagaan gyud siya absolution ana. Ang nakapiligro lang ana nga karon nga namatay na imong bana nga naana po kay laing giiring-iring nga wa gyapon kay kasal, di jo ka pwede mga lawat ang nagdi na nimo hinulsulan. Okay, dugang pangutana. Brad, kanang nagmilagro nga mga patay kay wala maagnas ang lawas unya giampuan muto bata ni nga gigamit pagpanambal. Kung gigamit na pagpanambal occult gyud na siya. Kay kanang mga naay nakubkuban nga mga lawas nga wa malata, ang simbahan dili diretso motoo nga santos ning tag-iya aning lawasa mao ning wa malata. Gawas tingali kung naa na ni record sa pagkasantos sa wa pa ni mamatay, na well known na ni siya sa iyang pagkuhan. Gani kining mga, for example si Bishop Chopilo Kamumot, wa man jud malata, matud pa wa kuno malata, uncorrupted ang iyang lawas, pero wala man gani siya gi-declare pa karon nga santos. Taas pa ang proseso ana. Unya kanang mga gikanonize nga mga santos, for example ng Padre Pio, wa malata, kinsa pa tong mga santos nga wa mga lata, wa man hinuon, wa man intawon na gamita pagpanambaw ng ilang lawas. So kana siya magduda na hinuon ta ana nga naa gyud nay anomalya ana kung gigamit na pagpanambaw, either naa gyud nay manipulation sa tao mao nang wa malata kay gigamit man siya sa dili maayong katuyuan, or naa ba kahayawa gapaluyo ana, mao na nga naa kuno poy peke nga milagro, mao na nga careful taanang dapita. Okay, dugang pangutana. Pwede ba namin ipabagahi sa airplane ang sacramentals? Pwede kung dili ibawal sa taga-airport. Maura gyud na kuan ana kung itugot na nila dito, masudyo na siya. Unya kanang mga asin pod, isudyo na ninyo og para nang nais mo bitaw nga nami sudlanan dre nga naay logo kay para di na maag siya bo. Kay usin isod ninyo nag kanang naay plastic, si lupen, cocaine, man tayo daghana, man kayo. Hinon, mahibawan, man na og asin ba o dili. So, pwede na siya kung wala mautro ang balaod nga bawal siya. Ang bawal lang sa eroplano kay saong nahibawan nga kanang magdag tubig bro no. Pero mga liquid ba, pero napoy amount. Ako nakalusot man ko ana nga magdakog holy water nga gamay ra, wa man gikuan, pero kanang dako na nga amount, mga mabot nag litro. I-hold jo kana ipayabo na no kay na for security reason na siya na nay labi na nay mga klase sa mga liquid ay nga pwedeng himong bomba, so mao na ikuan na. So ang sacramentals pwede ibagahi, ang problema lang sa airport. Okay, dinito sa last but not the least nga pangutana kay 1 minute 12 o'clock na murag panggutom na tingali mo. Apel pod me. Na-blessed na ba ang gibaligya sa tindahan nga religious items? Ani nga tindahan? Og mao ni pangutana, na-blessed na ba kuno ang gibaligya nga religious items diha sa inyong tindahan? So ang mga baligya diha sa tindahan dili pa na blessed. Sala ang pagpaninda sa mga butang nga balaan na nga gi-bless na o sa relihiyo na, no? So mo na nga wala pa na. Mao bitaw nga naay blessing of sacramentals para ma-bless. Wala pa i-bless na. Okay, daghang salamat sa nangutana. Tingali na gusto pag ibangutana pero maulaw lang. Kung na kay mga pangutana regarding sa ministry or regarding sa exorcism, adto mo pangutana sa deliverance minister kung asa mo i-assign. Kinahanglan yun nga mangutana mo, kaya ang deliverance minister mangutana po sa inyo below the belt. Doon ay mga pangutana namo nga very personal para makita ginato kung sa hinungdan sa imong emotional or sa imong mga atake or any harassment. Mangutana mi, mutubag mo, mangutana mo, mutubag mi. Unya, pagtawag na sa inyong ngalan. At this point, everybody, gihangyo sa pagtindog alang sa atong